Isa pa rin ang sakit sa puso sa mga nangungunang cause of death ng mga Pilipino. Base yan sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang nakalulungkot po rito, pabata ng pabata ang mga inaatake. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Madalas nang inaalalayan ang 66 anyos na si Aling Shani. Konting lakad lang kasi, hingal na siya dahil sa sakit sa puso. Noong isang taon nga, nanikip ng husto ang kanyang dibdib matapos siyang mapagod. Yung malakas yung kabog ng dibdib ko, tapos bilang parang piniga na ganyan, tapos parang may nakadagan na isang kaba na bigas. Tapos hindi na ako makahinga. Ngayon, marami ng pang-maintenance si Aling Shani, pero hindi raw lahat kaya niyang bilhin. Pag hindi ako nakatake ng medicine, talagang nahihirapan ako. Bawat lakad ko, nakasakay ako ng tricycle. Hindi ko kaya maglakad. Kasi nahirapan ako. Sa datos ng Department of Health, 36% o nasa isa sa bawat 3 Pilipino ang may sakit sa puso noong 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, isa pa rin ito sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay sa bansa. Pero ang mas nakababahala ayon sa mga eksperto, pabata ng pabata ang mga nagkakasakit at inaatake sa puso. Dati, ang alam natin, ang inaatake 40, 50, 60. Ngayon, we've seen patients na 28, 29, 30, 34, inaatake na rin. Last year, mga around 10 siguro ang nakita ko na 20s and 30s na inatake mismo na nirefer sa akin para operahan. Isa lang ang nakikita nilang dahilan dito, ang unhealthy lifestyle. Yung ating bisyo, Yossi Alak, mas batang na-starta ng mga tao sa edad, no? Pangalawa, yung timbang. Lalo sa Pilipinas, sanay tayo ng mga Itolyoken, no? Pangatlo, mas sedentary na tayo ngayon talaga kumpara dati. Before the pandemic, walang mga application na restaurant na delivery sa bahay. So lahat ng mga ganyang bagay ay rason para masira ang katawan at maagang magdulot ng atake sa puso. Pero ano ba talaga ang nangyayari kapag may heart attack? Sa medical emergency na ito, bigla ang nababarahan ang daloy ng dugo papunta sa puso. Kadalasan, komplikasyon na ito ng iba pang non-communicable diseases gaya ng hypertension, diabetes at iba pa. Nagkakaroon ng bara sa puso sa mga rason tulad ng kolesterol, ng yosi, ng diabetes, ng high blood. So nahihirapan tuloy ang puso na mag-contract, mag-pump. No? So dahil may bara, masakit ang dibdib. Kabilang sa mga sintomas ng heart attack ang pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, pati pananakit o discomfort sa panga, leeg, likod o di kaya sa isa o parehong braso at balikat. Pag nakaramdam niyan, agad na magpatingin sa doktor. Kung tutuusin, pwedeng maiwasan ang sakit sa puso. Kaya ngayong Philippine Heart Month, paulit-ulit na paalala ng mga doktor, pairalin ang disiplina sa sarili. Sa pagkain, iwasan ang sobrang taba, tamis at alat. Gawing regular ang pag-ehersisyo at pagpapacheck up sa doktor at umiwas sa anumang klase ng bisyo. Ang sobra ay laging hindi maganda. So kung may high blood, nagagamot, cholesterol, nagagamot, diabetes, nagagamot. Pag napabayaan sila, atake sa puso. So ang puso ay laging dulo. Ang atake ay traidor. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.